Okay? Mapagpalang araw po. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po'y mag-aharal ng mabuting balita o salita ng Diyos na nakatala po sa Biblia. Ngayon ang tanong, bakit tayo gumagamit ng Biblia? Simple lang din po ang sagot dyan. Kasi sa Biblia po nakasulat ang aral ng Diyos. Oh, ayun. Po pwede bang ibang libro? Hindi po pwede. Hindi po pwede. Kailangan kung ano man yung gusto mong malaman patungkol sa Diyos, sa aral ng Diyos, lahat yan makikita mo sa Bible. Kaya Bible lang po ang dapat mong basahin. Di ba tayo pwedeng maniwala sa mga pundador ng ating mga simbahan, yung mga founder, yung nangunguna. Wala naman pong problema kung gusto nyo maniwala sa kanila. Pero lagi nyo tatandaan, kaya kung hindi naman aral sa Biblia tinuturo nila, paano yan? O, halimbawa, bibigyan ko ng isang halimbawa. May simbahan po, malaki. Ang sabi nila, si Jesus ay tao at hindi Diyos. O, paano kung nagbasa ka ng Biblia, nabasa mo si Jesus ay Diyos pala? E di meron ng problema ron. Ang mahirap po sa ganyan, halimbawa, yung ginawa ko halimbawa, may reliyon na malaki. Pinagmamalaki nilang bilang nila. Kapag sila ay gusto nilang mag-rally, pinakikita nila kanilang lakas. Ang aral, ano? Si Jesus ay tao at hindi Diyos. Oh. Pero marami po sila nahihikayat. Gumagamit sila ng talata ng Biblia. Kanya lang, ang tawag nila dyan, selective Bible verse. Hindi po pwede maging selective, kaibigan. Lahat ng verse sa Biblia dapat magamit. Kaya yan ang problema sa kanila. Nabubuging sila. Kasi nga, namimitas lang sila ng verse. Pero kung babasahin mo ang buong Biblia, napakarami ang mababasa mo kesa sa kanila. Kaya sila na ano ba tawag dito? Napapasin. Tapos gumagawa pa sila ng mga magazine nila. Sino bang gumawa ng magazine? Kung sino gumawa, yung utak ng tao na yon, yun din pong ilalagay niyo sa magazine. Kahit sabihin mo na merong kalag na verse ng Bible yan. Hindi. Maniwala kayo sa akin. Manloloko sila eh. Sige, bago tayo papalaot, Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa samahan kami sa aming pag-aaral ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay mapapanaligan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon, bakit tayo nagpipray? Siyempre, para gabayan tayo ng Espiritu ng Diyos. Kasi po, mahalaga, aral yan eh. Ngayon, meron akong hawak na Biblia, NIV, New International Version. Ito. Diglot siya, diglot. English, Tagalog. Okay. Ang in ngayon, ang piyesta ng Nazareno ng Quiapo. Bukas. Yan, Biyernes. Ayun o. Tama, Biyernes. Petsa 9. Napakarami pong deboto ang dumadayo doon. Iba't ibang lugar. Iba't ibang mga may kanya-kanyang problema. Sakit o ano man. Napapanood po sa telebisyon yan. Kanina lang,
Ako ito, magipagpustahan ako. Lahat bang nagpupunta dyan, gumagaling. Kung minsan po, yung nagpunta pa dyan, nasasaktan pa, nasusugatan, sometimes may namamatay pa. Alam niyo ano bang problema dyan? Kung yung simbahan katoliko po, sa simula pa lamang, tinuro na nila yan na mali yan. O kung hindi, sana hindi na nila ginawa yan. Ito ang simbahan katoliko po, naniniwala sila sa Biblia. Gumagamit din sila ng mga Bible verse sa Biblia para gagamitin nila sa kanilang misa. Bakit yung nakasulat sa Biblia ay nilalabag nila? Sila mismo lumalabag eh. Kaya yung mga tagasunod nila, siyempre, como yung pare, kung ano sinabi niya, natural, yung katoliko, maniniwala. Kaya lumaki na lumaki yan, nanganak na nanganak. Ang tawag sa kanila, deboto. Kapag deboto ka, naglalahan ka ng panahon sa iyong boboto mo. Bawa, deboto ka ng Nazareno. Kahit nasaan ka, pupunta ka dyan. O devotees kung tawagin. Yung iba naman ang tawag nila, debote. Umiinom. Habang nasa, alam niyo na yan. Sa Bible po ng NIV, sa Gawa chapter 2, sa panahon ng Pentecostes, nangaral po si Pedro. Nangaral si Pedro. Tingnan natin sa verse 1. Pagdating ng araw pista na tinatawag na Pentecostes, ayan, in the day of Pentecost, ayan, nagkatipon ng lahat, mananampalataya sa iba't ibang sa isang bahay, yan, yan araw ng Pentecostes. Ngayon, nangaral si Pedro, Apostol Pedro, hindi Santo Papa Pedro. Wala naman pong nakasulat na naging Santo Papa si Pedro eh. Actually, hindi nga siya nangaral sa Rome. Ang nangaral sa Roma, si San Pablo, Apostol Pablo. Sa chapter 28 ng Gawa. Tingnan natin. Ito, 28:16. Pagdating namin sa Roma, pinahintulutan si Pablo na tumira kahit saan niya gusto. Pero may isang sundalong nakabantay sa kanya. Si Pablo nakarating na Roma. Pero wala kang mababasa sa Biblia, kahit Bibliang Katoliko, na si Pedro nakarating na Roma at nangaral. Wala. Ang nakalagay si Pablo. Sa 28 ng Gawa, verse 16. Okay. Tingnan niyo po yung mananampalataya ng mangaral si Pedro sa panahon ng Pentecostes sa Jerusalem. Dito. Chapter 2, verse ito. 30. Simulan natin sa 2:36. Kaya dapat talagang malaman ng mga lahat ng Israelita na itong si Jesus na ipinako nyo sa krus
ang siyang pinili ng Diyos na maging Panginoon at Kristo. 37, nang marinig iyon ng mga tao, tumagos ito sa kanilang puso at nagtanong sila kay Pedro. Kay Pedro at sa kanyang kasamahang mga apostol. Apostol, hindi Santo Papa. Mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Sumagot si 38, sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyo, mga makasalanan, at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo, at mapapatawad ang inyong mga kasalanan, at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. 39, sapagkat ang banal na Espiritong ito ipinangako para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng taong nasa malayo, sa lahat ng tawagin ng Panginoon natin Diyos na magsilapit sa Kanya. 40, marami pang ipinahayag si Pedro para patunayan sa kanila ang kanya sinabi. At iniling niya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili sa masamang inirasyong ito. Marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Nang araw na iyon, mga 3,000 katao ang nadagdag sa mga mananampalataya. 42, ito na. Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga tinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa pagbabahagi, paghati-hati ng tinapay at mga panalangin. Kung babasahin natin sa wikang Ingles ito, Gawa 2:42, anong nakalagay? They devoted themselves to the apostle teaching and to the fellowship. Yung mga sumampalataya sa panahon ng Pentecostes, sa pangangaral ni Apostol Pedro, yung 3,000 tao, naging deboto po sila. Pero hindi sila naging deboto sa mga rebulto. Kasi alam nila Pedro, bawal ang mga rebulto, mga imahen. Ang nakalagay dito, they devoted themselves to the apostle teaching. Saan sila naging deboto? Sa aral ng mga apostol. Na pangunahing apostol ng Biblia ay si Jesucristo. Okay, basahin natin. Sa Hebreo, ganito po naman ang mababasa natin. Si Jesus ba pangunahing apostol ng Biblia? Opo. Kaya tawag niya Jesus sa mga apostol niya, apostol. Tingnan natin medyo manipis yung Biblia. Kailangan maingat. Parang skin onions Ito. Hebreo 3:1. Kaya nga mga kapatid ko sa pananampalataya at mga kapwa ko tinawag ng Diyos na makakasama sa langit, alalahanin nyo si Jesus. Siya ang apostol at punong pari ng ating pananampalataya. Ayan, ang sabi ni Pedro. Sino si Jesus? Apostol at pangunahing pari. Ulitin natin. Alalahanin nyo si Jesus, siya ang apostol at punong pari ng ating pananampalataya. Kung meron man paniniwala ng mga totoong Kristiyano
Sino ang kanilang punong pare? Walang iba kundi si Jesus. Sino ang kanilang apostol? Walang iba kundi si Jesus. Kaya yung mga sumampalataya kay Jesus sa panahon ng Pentecostes, habang nangangaral si Pedro, anong sabi? They devoted themselves. Dinibot nila kanilang sarili. Saan? Sa turo ng mga apostol. Natural ang mga apostol, ang turo nila galing kay Jesus. Yung mga apostoles ni Jesus. Kaya ang tawag ni Jesus sa kanila, apostol. Mateo chapter 10. Doon nakasulat yung mga pangalan ng mga apostol. Oh. Tandaan nyo po yan, kaibigan. Nanatili sila sa turo at aral ng mga apostol. Yung aral at turo ng mga apostol na isinugo ni Jesus na nakasulat sa Biblia. Walang sinabing naging deboto sila sa rebulto ni Jesus. Unang-una, wala pong inutos si Jesus na gumawa kayong rebulto ko at iprosesyon ninyo. Wala. Bakit nila ginagawa? Yan nga po sinasabi ko sa inyo eh. Ang may kasalanan yan, yan mismong simbahang Katoliko. Isipin nyo, wala sa Biblia. O sige, kumuha kayo ng Bibliang Tagalog, ginawa ng simbahang Katoliko. Doon nyo basahin yung mga sinabi ko sa inyo. Kasi may Biblia akong Katoliko eh. Pero hindi ko babasahin. Itsa-challenge ko na lang kayo. Kung may Biblia kayong Katoliko, basahin nyo yung ginagamit kong talata. Anong talatang binasa ko? Gawa chapter 2, verse 36 hanggang 42. Yung Hebreo 3:1. Saka yung Mateo chapter 10, doon nakasulat yung mga pangalan ng mga apostol. At yung aral ng apostol, doon naman nakalagay sa Galacia 1:11-12. Sabi ni Pablo, ang aral namin, hindi kata ng tao o hindi tinuro ng tao sa amin, ang nagturo mismo nito, ang Panginoong Yesu-Kristo. Kaya yung aral ng mga apostol, galing kay Jesus. Ngayon, paano itong mga debotong ito? Di antikristo sila. Antichrist sila. Pag deboto ka, kagaya ng yan na nakikita natin bukas, Pista ng Nazareno. Wala naman sinabi si Jesus, gawa nyo ko rebulto eh. Malaki at maliit. Sa susunod naman pesa, santo ninyo naman. Wala. Kaya kasalanan po na simbahan yan. Magbuot ng dumating dito yung nasabing replika na yan. O amen. Sino may dala dyan? Yung mga Kastilahoy. Kaya nga, yung reliyon ng Kastila, Katoliko, ilang taon tayo na-conquer ng Kastila? Lahat ng aral nila tinuro sa atin. Kaya yung mga tao ng Pilipino, naging masunuri sa kanila kasi pag hindi sila sumunod, totoo yan. Totoo yan. Kasaysayan yan. Pero sa Biblia po, may mga deboto rin. Pero saan sila naging deboto? Sa aral ng mga apostol. Amen? Tatandaan nyo po, kaibigan,
Ang tamang aral, yun nasa Biblia. Kung ano po yung nakasulat, huwag po kayong dapat magalit. Yung iba nagagalit eh. Oh, sabi ko nga sa kanila, yung pare naniniwala sa Biblia, pero nilalabag niya yung nakalagay sa Biblia. Biblia, ginagamit din ng mga pare. Sa misa, yung mga o dun sa sermon, kumukuha sila ng Bible verse. Pero kapag yung Katoliko, nag-post ka ng biblical, aba, hindi maganda sa kanila. Hindi maganda. O kagaya na lang dito sa Facebook, sabi ko, wala naman akong ibang pilos kundi yung nasa Biblia. Tapos, ba't kayo nagagalit? Eh, di kagalitan nila ang Diyos. Hindi naman ako. Tandaan niyo po yung kaibigan. Yung nasa Biblia, ang dapat paniwalaan. Sabi ko nga po, yung mga founder ng mga reliyon, nasa inyo. Bahala kayo dyan. Ako, may papayo ko dyan. Yung wala sa aral sa Biblia, bitawan nyo kung ayaw nyong lumalis sa inyong simbahan kinabibilangan. Po, meron pong deboto sa Biblia. Sa Tagalog, naging masigasig sila sa haral ng mga apostol. Kaunay ng apostol ng Biblia, si Jesus. Ang aral ni Jesus, tinuro ng mga apostol. Nila Pedro, nila Pablo. Sige po, hanggang dito na lamang. Sana meron kayo natutunan. Ang ginamit ko pong Biblia, New International Version, NIV. Sabi ko nga po, kung meron kayong Biblia Tagalog na Katoliko, gamitin nyo po. Sundin nyo po yung mga ginamit ko. Binanggit ko mga Bible verse. Sige po, ano? Hanggang dito na lamang. Sana meron kayong natutunan. God bless us all, yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, in Christ alone. God bless us all. Bye-bye.